Huwag kang mainip, Celine. Konting tiis na lang, mahal ko. Kapag napapirma ko na ang boring na babaeng yan sa insurance at transfer documents, itatapon ko na siya sa probinsya. She is nothing but a useful fool na naniniwalang mahal ko pa siya pagkatapos ng 15 taon. Ang boses ni Ricardo na lumalabas sa speaker ng telepono ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Malamig, pununo ng pangungutya at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang boses na yon, na sa loob ng mahabang panahon ay tinuring ni Elena na kanyang kanlungan, ay siya palang magiging hatol ng kamatayan sa kanyang puso. Sa kabilang dako ng pintong bahagyang nakabukas, nakatayo si Elena. Hawak niya ang isang palet na puno ng makukulay na pintura. Ang kanyang mga daliri ay namumula at bahagyang nanginginig dahil sa 5 oras na walang tigil na pagpinta. Buong pagmamahal niyang tinatapos ang huling hagod ng brush sa portrait ni Ricardo, isang regalo para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal na gaganapin bukas. Sa portrait na yon, iginuhit niya ang mga mata ni Ricardo na puno ng ningning, ang mga matang akala niya ay sa kanya lamang nakatingin. Ngunit sa isang iglap, ang bawat kulay sa canvas ay tila naglaho at naging abo. Ang palet na hawak ni Elena ay marahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Walang ingay na pagsabog, kundi ang marahang pagtama lamang ng kahoy sa makinis na sahig, dahilan upang ang pinturang kulay pula ay kumalat sa kanyang paanan. Tila isang sariwang sugat na dahan-dahang bumubukas. Hindi niya maramdaman ang bigat nito. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagtigas ng kanyang mga kalamnan, ang panunuyo ng kanyang lalamunan na tila puno ng buhangin at ang bawat tibok ng kanyang puso na parang pinupukpok ng martilyo. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang boses ng isang babae, si Celine, ay sumagot sa kabilang linya. Make sure lang, Ricardo. I can't wait to move into that house. Sawang-sawa na ako sa kondo na to. At yung alahas na kinuha natin sa vault niya, suot ko na ngayon. Bagay ba? Tumawa si Ricardo. Isang tawang puno ng kagalakan na kailanman ay hindi narinig ni Elena sa loob ng kanilang tahanan. Everything looks better on you, Celine. Si Elena, she's just a ghost in this house. Hayaan mo siya. As long as she signs the papers, makukuha natin ang lahat. Napasandal si Elena sa malamig na pader ng hallway. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagtalikod sa kanyang pangarap na maging sikat na pintor upang alagaan ang negosyo ni Ricardo. Ang pagtitiis sa malulupit na salita ng kanyang biyenan, ang pagpiling manatiling tahimik sa kabila ng pagod, ay itinapon lamang sa basurahan ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kulay, ngayon ay tila wala ng buhay. Napansin niya ang suot niyang lumang apron, marumi at puno ng bahid ng sining, habang si Celine ay marahil suot na ang kanyang mga mamahaling alahas. Ang irony ng kanyang katapatan ay mas mapait pa sa abdo. 15 taon siyang naging pundasyon ng bahay na ito, ngunit sa dulo, siya pala ang unang gigibain ng taong itinuring niyang bubong. Huminga siya ng malalim, isang hiningang puno ng pait at paninikip ng dibdib. Walang sigaw na lumabas sa kanyang bibig, walang pag-iyak na maririnig ng sinuman. Ang tunay na pagkawasak ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay ang nakabibinging katahimikan ng isang pusong namamatay habang ang may-ari nito ay patuloy na humihinga. Tumingin siya sa kanyang mga daliri, muling naramdaman ang tuyong pintura sa kanyang balat. Ang bawat guhit ng kanyang nakaraan kasama si Ricardo ay tila isang malaking kasinungalingan na may ingat na binuo upang linlangin siya. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang dilim bago siya tuluyang maging bahagi nito? Gaano ba kalalim ang sugat na kayang itago ng isang matamis na ngiti at isang pusong sanay sa pagtitiis? Sa gitna ng kanyang pagkawasak,
Isang katanungan ang pilit na bumabangon sa kanyang isipan, tila isang anino sa dilim na ayaw siyang iwan. Kung ang pag-ibig ay isang sining ng pagbibigay, kailan naman magsisimula ang sining ng pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya? Wala ka talagang silbi, Elena. 15 taon na ang nakakalipas. Pero hanggang ngayon, tuyot pa rin ang sinapupunan mo. Isang malaking malas ang pagpasok mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Aurora ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Elena habang ito ay nakaupo sa kanyang mamahaling silya. Ang matatandang mata ng kanyang biyenan ay puno ng pandidiri. Tila ba ang nakatayo sa kanyang harapan ay hindi ang babaeng nag-alaga sa kanya sa loob ng mahabang panahon, kundi isang basurang ligaw na napadpad sa loob ng kanilang mansyon. Sa mga sandaling iyon, si Elena ay nakaluhod sa sahig, maingat na minamasahe ang namamagang paa ng matanda. Iyon ang kanyang nakasanayang gawin tuwing hapon, isang ritual ng pagpapakita ng respeto at pagmamahal. Ngunit ngayon, ang bawat haplos ng kanyang kamay ay parang tinik na bumabaon sa kanyang sariling balat. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Aurora ay tila sumasakal sa kanya, lalo na't alam niyang ang pamilyang ito ay nabubuhay lamang sa pawis at sakripisyong ibinigay niya. Pasensya na po, Mama. Ginagawa ko naman po ang lahat, mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang anino, manipis at halos hindi marinig. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ng biyenan ay nagdaragdag ng bigat sa namumuong buhay. Sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang makita ng matanda ang nagbabagang galit na unti-unting sumisibol sa likod ng kanyang mga luha. Hindi tumigil si Doña Aurora. Ginagawa ang lahat. Ang pagpipinta mo ng mga walang kwentang larawan ang inaatupag mo imbes na asikasuhin ang asawa mo. Kaya siguro naghahanap si Ricardo ng kalinga sa iba. At tungkol sa pera, kailangan ni Ricardo ng 10 milyon para sa bagong investment ng kumpanya. Ibigay mo ang perang iniwan ng tatay mo. Huwag kang madamot, Elena. Utang mo sa amin ang marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon. Ang bawat kataga ay tila laso na dahan-dahang pumapasok sa daluyan ng dugo ni Elena. Ang perang iniwan ng kanyang ama, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan at ang kanyang huling sandigan ay nais pang kunin ng mga taong nagtataksil sa kanya. Alam ni Elena ang katotohanan. Ang 10 milyong yon ay hindi mapupunta sa kumpanya, kundi sa luho ni Celine, ang babaeng dahan-dahang umaagaw sa lahat ng sa kanya. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang patuloy na minamasahe ang paa ng biyenan. Ang kanyang puso ay tila isang porselanang tasa na dahan-dahang nagkakaroon ng mga bitak. Bawat pangiinsulto, bawat pagmamanipula ay isang hampas na nagpapahina sa kanyang pundasyon. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit ganito sila kalupit. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay ang tunog ng sarili niyang paghinga na tila kinakapos. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila nagsusumamo ng katarungan. Ang mitya ng kanyang pagtitimpi ay dahan-dahang nauubos, ngunit pinalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa mga kamay niyang puno ng mga sugat mula sa pagtatrabaho sa loob ng bahay. Mga kamay na hindi na kinilala ng mga taong pinaglingkuran niya. Napagtanto niya na sa loob ng bahay na ito, siya ay isa lamang kasangkapan na pwedeng gamitin at itapon kapag pudpud na. Ang pagmamahal na akala niya ay kuta ay isa palang bilangguan na ang mga rehas ay gawa sa huwad ng mga pangako at matatamis na salita. Habang nakayuko, isang mapait na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi na hindi nakita ni Doña Aurora. Hanggang kailan nga ba kayang magpanggap ng isang biktima bago siya maging isang mangangaso? Ano ang mangyayari kapag ang taong itinuturing ninyong mahina
ay siya palang may hawak ng susi sa inyong pagbagsak. Opo, Mama. Pag-iisipan ko po, sagot ni Elena. Habang sa loob niya ay isinusumpa niyang kahit isang kusing ay wala nang makukuha ang mga ito sa kanya. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Doña Aurora. Nakita ni Elena ang pangalang tumatawag sa screen, isang pangalan na nagpadaloy ng kuryente ng puot sa kanyang buong katawan. Celine. Kinuha ni Doña Aurora ang telepono at ang kanyang mukha ay agad na nagliwanag. Isang ekspresyong kailanman ay hindi niya ipinakita kay Elena. Hello, Celine. Iha? Oo, ayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Mapapapirma ko rin ang tangang to. Napatitig si Elena sa sahig. Ang kanyang mundo ay tila tuluyan ng gumuho. Ngunit sa ilalim ng mga guhong iyon, isang bagong Elena ang dahan-dahang bumabangon. Ang dulo ng ballpen ay nakatapat na sa puting papel, tila isang linta na handang sumipsip ng huling patak ng kalayaan ni Elena. Sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman niya ang titig ni Ricardo sa kanyang likuran. Isang titig na puno ng pagkukunwari at pagkakataon. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon sa kanilang silid, kundi dahil sa bigat ng pag-aalinlangan na lumulubog sa kanyang dibdib. Sige na, Elena. Para sa security mo rin ito kung sakaling may mangyari sa akin. Alam mo namang ikaw ang priority ko. Malambing na bulong ni Ricardo. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa balikat ni Elena. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay tila kuko ng isang buwitre na handang lumapa. Bago pa man dumapo ang tinta sa papel, ang marahang pagbukas ng pinto ay nagdala ng isang pamilyar na tunog ng mga yabag sa makinis na sahig. Hindi iyon ang malakas na hakbang ng isang tao, kundi ang mabagal at maingat na paglakad ni Lola Igna, ang matandang nanilbihan sa pamilya ni Elena simula noong bata pa siya. Iha, ang gamot mo sa anemia, kailangan mo nang inumin. Putol ni Lola Igna sa katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na tanging si Elena lang ang nakakaramdam. Naramdaman ni Elena ang pagkunot ng noo ni Ricardo. Mamaya na yan, Nay Igna. Pinapapirma ko lang si Elena ng mahahalagang dokumento. Ngunit hindi natinag ang matanda. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay ni Elena na may hawak na ballpen. Ang kanyang mga daliri, na kulubot at tila mga ugat ng matandang puno, ay may kakaibang higpit. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Elena ang babala. Isang tahimik na pagsusumamo na huwag ituloy ang ginagawa. Importante ang kalusugan, Ricardo. Ang papel, pwedeng maghintay. Ang buhay, hindi. Seryosong sabi ni Lola Igna. Dahil sa pagpipilit ng matanda, napilitan si Ricardo na lumabas ng silid upang kumuha ng tubig, dala ang kanyang inis na pilit itinatago. Sa sandaling masigurong wala na ang lalaki, mabilis na hinila ni Lola Igna si Elena patungo sa sulok ng silid. Elena, huwag kang pipirma sa kahit anong ibinibigay niya, pabulong na sabi ng matanda. Ang kanyang hininga ay amoy luya at kape, ang pamilyar na amoy na nagpabalik kay Elena sa kanyang pagkabata. Narinig ko silang nag-uusap ni Doña Aurora kagabi. Wala na ang bahay na ito, Iha. Isinangla na ni Ricardo ang titulo ng hindi mo alam. Ang papel na hawak mo? Hindi yan insurance. Yan ay isang waiver para makuha niya ang natitirang mana mo mula sa iyong ama. Ang mundo ni Elena ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat salita ni Lola Igna ay parang mga piraso ng bubog na bumabaon sa kanyang puso. Ang bahay na binuo niya ng 15 taon, ang mga alaala ng kanyang mga magulang, lahat ay ipinatalo na ng kanyang asawa sa sugal ng kataksilan. Bakit, Nay Igna? Bakit kailangang umabot sa ganito? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay basag, puno ng hindi maipaliwanag na pait. Hindi sumagot ang matanda sa pamamagitan ng salita. Sa halip, dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Ito ay isang luma at kalawanging susi.
May nakaukit na disenyo ng isang maliit na rosas sa hawakan nito. Ito ang susi sa lihim na vault ng tatay ni Elena sa lumang studio nito. Isang bagay na akala ng lahat ay nawala na noong pumanaw ang kanyang ama. Ito ang sandata mo, Elena. Sa loob ng vault na yon, naroon ang mga ebidensya ng mga ari-arian na hindi kailanman pwedeng galawin ni Ricardo nang wala ang pahintulot mo. Doon mo rin mahahanap ang tunay na testamento ng tatay mo na itinago ko sa loob ng maraming taon. Sabi ni Lola Igna habang idinidiin ang susi sa palad ni Elena. Ang lamig ng bakal ng susi ay tila nagbigay ng kuryente sa buong pagkatao ni Elena. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay dahan-dahang nagkaroon ng bagong ningning. Isang ningning ng isang taong wala ng balak pang magpaapi. Narinig nila ang pabalik na mga hakbang ni Ricardo. Mabilis na itinago ni Elena ang susi sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ang bawat tibok nito ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang giyera. Pumasok si Ricardo na may dalang baso ng tubig. May pilit na ngiti sa kanyang mga labi. "Oh, eto na ang tubig. Pirma na, mahal ko." Tumingin si Elena kay Ricardo. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang lalaking pinakasalan niya, kundi isang estranghero na may mapanganib na balak. Ibinalik niya ang ballpen sa ibabaw ng mesa. "Masama ang pakiramdam ko, Ricardo. Bukas na lang natin pag-usapan ang tungkol sa mga papel na ito," sabi ni Elena, sa tono na kailanman ay hindi narinig ni Ricardo. Malamig, matatag, at malayo. Habang naglalakad palabas ang matanda, lumingon si Lola Igna at nag-iwan ng isang makahulugang tingin. Alam ni Elena na simula sa gabing ito, hindi na siya ang biktima. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong lakas, isang takot ang bumabalot sa kanya. Ano nga ba ang eksaktong nilalaman ng vault na yon? At sapat ba ang mga dokumentong naroon upang protektahan siya laban sa isang asawang handang gawin ang lahat para sa kanyang sariling kapakanan? Ang gabi ay tila mas lalong dumilim at ang bawat anino sa loob ng mansyon ay tila may itinatagong mas malalim pang lihim na naghihintay na mabunyag. Elena stood in front of the large mirror in their bedroom, staring at a woman she barely recognized. She picked up a tube of red lipstick, the one Ricardo liked because it made her look like the sophisticated trophy wife he could show off. As she applied the color, she watched her reflection. She practiced a smile, not the genuine warm smile of a woman in love, but a calculated porcelain mask. She tilted her head, adjusted her expression, and ensured that the grief in her eyes was buried deep beneath a layer of artificial brightness. "Kaya mo to, Elena," she whispered to the empty room. "Para sa katarungan, para sa sarili mo." The smell of rich beef caldereta and garlic rice wafted through the house, a scent that used to signify warmth and family. Elena had spent the entire afternoon in the kitchen, meticulously preparing Ricardo's favorite dishes. When she heard the heavy footsteps of her husband approaching the dining hall, she didn't flinch. Instead, she turned around with that practiced smile, her hands neatly tucked into her apron. "You're home early, mahal," Elena said, her voice dripping with a sweetness that felt like poison in her own mouth. Ricardo looked surprised, his eyes darting from the lavish spread on the table to his wife's radiant face. "May celebration ba? Akala ko masama ang pakiramdam mo kanina." Elena walked toward him and gently helped him remove his suit jacket. "I realized na baka stress lang yun. I want to make it up to you, Ricardo. Alam kong nahihirapan ka sa kumpanya at ayaw kong maging pabigat pa." During dinner, Elena played her role to perfection. She laughed at his jokes, served him the best cuts of meat, and even poured him a glass of expensive wine. Ricardo, blinded by his own arrogance, Badinaga soaked up the attention. He leaned back in his chair looking at Elena with a mixture of pity and triumph. He truly believed that his gaslighting had worked, that she was back to being the submissive, clueless wife he could easily manipulate. "I'm glad you're seeing things my way, Elena," Ricardo said, his voice thick with self-importance. "Ang pamilya dapat nagtutulungan,
Soon, lahat ng problema natin, mawawala na. Elena reached into her pocket and pulled out a gold supplementary credit card. She placed it on the table and pushed it toward him. I know kailangan mo ng funds for the new project. Use this for now. Lahat ng savings ko handa kong itaya para sa future natin. Ricardo's eyes lit up with greed. He grabbed the card as if it were a lifeline. Thank you, Elena. You really are the best wife I could ever ask for. But as the night deepened and the silence of the mansion became oppressive, the mask began to slip. Once Ricardo had fallen into a deep, alcohol-induced sleep, Elena sat up in bed. Her eyes were cold as she watched the rhythmic rising and falling of his chest. She waited until the only sound in the room was the steady hum of the air conditioner. She moved like a ghost, her bare feet making no sound on the polished mahogany floor. She entered Ricardo's home office, a place she was rarely allowed to visit. The room felt cold and smelled of stale cigar smoke. She sat in his large leather chair and opened his laptop. Her heart hammered against her ribs, but her hands remained steady. She tried several passwords, their anniversary, her birthday, even the name of his mother. None worked. Then, a dark thought crossed her mind. She typed in CELINE 0814, the birthday of his mistress. The screen flickered and opened. Elena felt a wave of nausea hit her, but she forced herself to look. She navigated through the folders until she found a series of encrypted emails. Her eyes scanned the messages, her breathing becoming shallow. The emails were addressed to a man named Mr. Javier, Ricardo's fiercest business rival. The content was chilling. Ricardo wasn't just losing money. He was intentionally sabotaging his own company's value so that Mr. Javier could buy it at a bargain price, with the agreement that Ricardo would remain as a silent partner with a massive payout that would come directly from Elena's inherited shares. Ikaw na demonyo ka, she hissed, her eyes stinging. Ibinibenta mo ang lahat ng pinaghirapan natin sa kaaway mo. Just then, a new notification popped up on the screen, an unread email from Mr. Javier, sent just minutes ago. Elena's hand trembled as she clicked it. The deal is ready for tomorrow's signing. Siguraduhin mong plansado na ang share ng asawa mo. I don't want any legal hiccups once we take over. Is she settled or do we need to take more drastic measures? Elena stared at the word drastic. The threat hung in the air, thick and suffocating. She realized then that Ricardo wasn't just planning to leave her penniless. He was discussing her disposal with a man known for his ruthlessness. She heard a floorboard creak in the hallway. Her blood turned to ice. She quickly closed the laptop, heart leaping into her throat. She stayed frozen in the darkness, listening. Was he awake? Was it Lola Igna? Or was it someone else? The shadow of a person appeared under the office door, lingering for what felt like an eternity. Elena held her breath, her fingers gripping the edge of the desk so hard her knuckles turned white. The silence was so heavy, it felt as if the walls were closing in on her. Who was standing outside that door? And did they already know that the useful fool had finally opened her eyes? Bakit ko pagkakatiwalaan ang isang babaeng nakahandang ipagkanulo ang sarili niyang asawa? Ang tanong ni Mr. Javier ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng gabi. Nakaupo siya sa harap ni Elena sa isang madilim at liblib na sulok ng isang lumang kafe sa Binondo. Ang kanyang mga mata ay matalas at walang emosyon. Tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ng babaeng nasa kanyang harapan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, si Elena ay mukhang isang banal na imahen sa kanyang simpleng bestida, ngunit ang layunin ng kanyang pagpunta roon ay malayo sa pagiging isang santo. Naramdaman ni Elena ang mariing kurot sa kanyang dibdib. Ang salitang pagkanulo ay masakit pakinggan, lalo na't siya ang biktima ng kataksilan sa loob ng maraming taon. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang hininga. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa
ay mahigpit na nakahawak sa isang envelope na kulay kape. Hindi ko siya ipinagkakanulo, Mr. Javier. Binabawi ko lang ang lahat ng ninakaw niya sa akin, sa tatay ko, at sa dangal ko bilang asawa. Matatag na sagot ni Elena. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay may bigat na hindi kayang baliwalain. Alam nating dalawa na balak niyang ibagsak ang sarili niyang kumpanya para sa pansariling interes. Ang tanong ay ito, papayag ka ba na makuha ang kumpanya sa paraang gusto niya o gusto mong makuha ito sa paraang mas makikinabang ka? Dahan-dahang inilabas ni Elena ang mga dokumentong nakuha niya mula sa lihim na vault ng kanyang ama. Ikinalat niya ang mga ito sa mesa. Ang bawat papel ay tila isang piraso ng puzzle na bubuo sa pagbagsak ni Ricardo. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga tunay na transaksyon, mga nakatagong asset, at ang tunay na halaga ng mga shares na pilit na itinatago ni Ricardo sa kanyang mga investor. Napansin ni Elena ang kanyang sariling refleksyon sa itim na kape na nasa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay tila isang anino sa madilim na likido. Malungkot, ngunit palaban. Isang maliit na butil ng asukal ang dahan-dahang natutunaw sa gilid ng tasa. Tila ang kanyang dating pagkatao na unti-unti na ring naglalaho upang bigyang daan ang isang mas matapang na bersyon ng kanyang sarili. Ang pagtanggap na hindi na siya ang dating Elena na marupok at madaling linlangin. Tiningnan ni Mr. Javier ang mga dokumento at sa unang pagkakataon, ang kanyang matigas na ekspresyon ay nagkaroon ng bitak ng pagkagulat. Ang mga ito, paano mo nakuha ang mga ito? Ang mga audit reports na ito ay matagal nang idineklarang nawawala. Itinago yun ng tatay ko dahil alam niyang darating ang araw na gagamitin ni Ricardo ang kumpanya sa maling paraan, paliwanag ni Elena. Ngayon, Mr. Javier, narito ang deal. Ibebenta ko sa iyo ang lahat ng shares ko sa mas mababang halaga kaysa sa hinihingi ni Ricardo, ngunit may isang kondisyon. Gusto kong makita ang mukha niya sa oras na malaman niyang wala na siyang hawak na kapangyarihan. Tumahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame na lumilikha ng hangin na tila humihinga sa loob ng silid. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang taon para kay Elena. Ang kanyang puso ay kumakaba. Natatakot na baka tanggihan siya ng lalaking ito at tuluyan na siyang mabaon sa utang at kahihiyan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang inabot ni Mr. Javier ang kanyang kamay. May talas ka, Elena. Mas matalas ka pa sa asawa mo. Sige, gagawin natin ang gusto mo. Pero kailangan nating maging mabilis. Kapag nalaman ni Ricardo na nakikipag-usap ka sa akin, hindi lang pera ang kukunin niya sa'yo. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang tinatanggap ang pakikipagkamay ni Mr. Javier. Ang kasunduan ay selyado na, ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula ng isang mapanganib na laro. Huwag kang mag-alala, Mr. Javier, sabi ni Elena habang tumatayo. Sanay na akong mamuhay kasama ang isang ahas. Alam ko kung paano iiwas sa tuklaw. Habang papalabas siya ng kafe, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap niya. Ang salamin ng sasakyan ay bahagyang nakabukas at sa loob nito, nakita ni Elena ang isang pamilyar na anino. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang pabangong humahalo sa hangin ng gabi ay ang parehong pabango na ginagamit ni Ricardo. Sinusundan ba siya nito? O may iba pang nakakaalam ng kanyang bawat galaw? Ang pakiramdam ng kalayaan na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Sa dilim ng kalsada, tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa bawat sulok, naghihintay ng pagkakataon na siya ay muling itumba. Elena, baka kailangan mo na talagang magpahinga sa isang mental institution. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit ang sarili mong mga gamit sa pagpinta, hindi mo na alam kung saan mo inilalagay. Napapranoid ka na, mahal ko. Ang mga salitang yon ni Ricardo
ay tila mga malalamig na patak ng ulan na dahan-dahang tumitigas sa balat ni Elena. Nakatayo ang kanyang asawa sa gitna ng kanyang studio. Ang mukha nito ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa tagumpay ng kanyang panlilinlang. Alam ni Elena na si Ricardo mismo ang nagtago ng kanyang mga brush at palette kaninang madaling araw, ngunit narito ito ngayon. Pilit siyang kinukumbinsi na siya ay nawawala na sa sariling katinoan. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Elena ang isang baso ng gatas na ibinigay ni Ricardo. Alam niya na ang puting tableta na itinunaw nito roon ay hindi gamot sa anemia, kundi isang malakas na anidanteng pampatulog upang panatilihin siyang lito at mahina. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat pekeng haplos ni Ricardo sa kanyang balikat. Ang boykan Mia Maynay, Kien ko daw doon, habang sinusubukan niyang ipinta ang huling alaala ng kanyang ama upang kumapit sa katotohanan. Ang asawa naman niya ay pilit na binubura ang kanyang pagkatao. Siguro nga, Ricardo. Baka pagod lang ako. Mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pait na pilit niyang itinatago. Dahan-dahang inilapit ni Elena ang baso sa kanyang mga labi. Nakita niya ang bahagyang pagngiti ni Ricardo, isang ngiting tila nanonood ng isang hayop na nahuhulog sa bitag. Ngunit sa isang mabilis at maingat na pagkakataon, nang lumingon si Ricardo upang kunin ang kanyang telepono, ibinuhos ni Elena ang gatas sa loob ng isang florera ng bulaklak na nasa gilid ng kanyang mesa. Ang bawat patak ng likidong yon ay tila isang sumpa na kanyang tinatanggihan. Hindi pa natatapos ang paghihirap ni Elena dahil biglang tumunog ang telepono ni Ricardo sa speaker. Ang boses ni Celine ay pumailan lang sa silid, malakas at puno ng pangungutya. Ricardo, kumusta na ang pasyente mo? Sinunod ba niya ang utos mo? Sabihan mo siya na huwag nang magpumilit maging normal. Mas bagay sa kanya ang maging baliw sa loob ng kwarto. Tumawa si Ricardo, isang tawang walang halong pagsisisi sa harap ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, Celine. Konti na lang. Malilinis na natin ang kalat dito sa bahay. Konting tiis na lang. Naramdaman ni Elena ang paninigas ng kanyang mga daliri. Ang bawat tawa nila ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso, dahan-dahan at walang tigil. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, mahapdi sa bawat paglunok ng kanyang sariling pait. Ang kanyang katawan ay tila naging isang bilangguan, kung saan ang tanging malaya lamang ay ang kanyang isipan na naglalagablab sa galit. Ni Elena ay nangyari nang muli siyang humarap sa kanyang canvas matapos lumabas ni Ricardo. Gamit ang kanyang mga daliri, dahil wala na ang kanyang mga brush, nagsimula siyang magpahid ng itim na pintura. Sa gitna ng dilim ng silid, iginuhit niya ang isang halimaw na may mukha ng isang anghel. Ang perpektong larawan ni Ricardo. Ang bawat haplos ng kanyang daliri sa magaspang na tela ay tila isang pagkilala sa sariling sakit. Isang paraan upang sabihin sa sarili na hindi siya baliw, kundi isang biktima na natututo ng lumaban. Hindi niyo ako matatalo. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa itim na larawan. Ang bawat luhang pumatak sa sahig na ito ay magiging lason na ipapainom ko sa inyo balang araw. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang matinding panghihina ang dumaan sa kanyang buong pagkatao. Paano kung magtagumpay nga si Ricardo na ipakulong siya? Paano kung ang mga dokumentong hawak ni Mr. Javier ay hindi sapat upang iligtas siya? Biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng kanyang studio. Ang tunog ay tila isang banta sa katahimikan ng gabi. Elena, buksan mo ito. May nakita kaming gamot sa ilalim ng unan mo na hindi dapat nandoon. Ano ang balak mo? Ang bisigaw ni Doña Aurora mula sa labas. Ang kanyang puso ay tila tatalon palabas ng kanyang dibdib. Alam ni Elena na ito na ang simula ng huling hakbang ng kanilang plano
upang tuluyan siyang sirain. Meron pa ba siyang oras upang tumakas o huli na ang lahat para sa kanyang kaligtasan? Ang baho naman ng pabango rito, Ricardo. Amoy luma, amoy desperada. Bakit ba kailangan ko pang magpanggap na assistant mo sa harap ng asawa mong mukhang katulong? Ang boses ni Celine ay pumailan lang mula sa sala. Matining at puno ng pangungutya na tila ba siya ang may-ari ng mansyong yon. Habang nasa kusina si Elena, maingat niyang inihahanda ang kape para sa bisita ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ng tray. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang katahimikan. Ang bawat salita ni Celine ay parang mga piraso ng yelo na idinidikit sa kanyang mainit na balat. Nagdudulot ng hapdi na hindi nakikita. Hayaan mo na siya, Celine. She's just a ghost in this house. Isipin mo na lang na isa siyang kasangkapan na hindi natin pwedeng itapon agad dahil kailangan pa natin ang pirma niya. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at kawalang hiyaan. Naramdaman ni Elena ang marahang paghapdi ng kanyang lalamunan. Ang kape na kanyang tinitimpla ay tila naging lason sa kanyang pangamoy. Sa labas, sa gitna ng sikat ng araw na pumapasok sa bintana, ang lahat ay mukhang normal. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyan ng namatay. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na dahan-dahang dinudurog ng mga paa ng 2 taong pinagkatiwalaan niya. Pumasok si Elena sa sala, dala ang kape. Nakita niya si Celine na nakaupo sa paborito niyang silya, suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng kataksilan. Hindi man lang nag-atubili ang babae na tingnan siya mula ulo hanggang paa nang may pandidiri. Salamat, Manang Elena. Ang galing mo palang magtimpla, parang sanay na sanay kang maglingkod sa ibang tao. Muling pangiinsulto ni Celine bago tumayo at dire-diretsyong naglakad patungo sa itaas, sa kwarto ni na Elena at Ricardo. Nanatiling tahimik si Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat hakbang ni Celine. Nang masiguro niyang nakasara na ang pinto ng kwarto, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono. Hindi alam ni Ricardo na noong 1 linggo pa ay naglagay siya ng isang maliit na kamera sa loob ng isang frame ng larawan sa kanilang kwarto. Sa screen ng kanyang telepono, nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano humiga si Celine sa kanyang kama. Ang kama kung saan siya nanalangin gabi-gabi para sa kanilang pagsasama. Nakita niya ang pagdampi ng mga labi ni Ricardo sa leeg ng babae. Isang eksenang tila sumasakal sa kanyang sariling hininga. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang pagkuha ni Celine ng kanyang lipstick at ang marahang pagpahid nito sa puting unan ni Elena. Isang malinaw na mensahe ng pananakop. Ang bawat halinghing at tawa na lumalabas sa speaker ng kanyang telepono ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ngunit ang sakit na iyon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang puso. Ang kanyang internal crumbling ay hindi naging maingay. Ito ay ang unti-unting pagtigas ng kanyang damdamin. Ang paglaho ng huling bakas ng pag-ibig na itinago niya para sa kanyang asawa. Ni Elena ay nangyari pagkatapos nilang bumaba. Nang makaalis na si Celine at pumasok si Ricardo sa banyo, pumasok si Elena sa kanilang kwarto. Nilapitan niya ang unan na may bahid ng pulang lipstick. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang isang gunting at dahan-dahang ginupit ang bahagi ng tela na may mantsa. Ang bawat tunog ng pagpunit ng tela ay tila ang pagpunit na rin sa kanilang kasal. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang rebulto na gawa sa bato. Hinawakan niya ang piraso ng telang may lipstick. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humigpit dito. Ang pulang kulay ay tila dugo sa kanyang paningin, dugo ng isang relasyong pinatay ng kataksilan. Akala mo ba ay mananatili akong biktima, Celine?
Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang mansyang ito ang magiging katibayan ng inyong pagbagsak. Tumingin siya sa nakatagong kamera. Alam niyang nakuha niya ang lahat ng ebidensyang kailangan niya para sa annulment at para sa pagbawi ng kanyang ari-arian. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, napansin niya ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo niya. Isang itim na sobre ang nakasingit sa ilalim ng kanyang suklay. Nang buksan niya ito, walang sulat sa loob, kundi isang larawan. Larawan ni Elena noong nakikipagkita siya kay Mr. Javier sa cafe. Sino ang kumuha ng larawang ito? Alam na ba ni Ricardo ang kanyang balak? O may mas malaki pang laro na nangyayari sa likod ng kanyang mga hinala? Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagsimulang magbago, nagiging isang mapanganib na labirinto kung saan ang bawat maling hakbang ay maaaring mga hulugan ng kanyang katapusan. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging nakabibingi. Tila nagbabala na ang tunay na bagyo ay darating pa lamang. Sunugin mo na ang mga basurang yan, Elena. Sa susunod na buwan, ang studio na ito ay gagawin na nating nursery para sa anak namin ni Celine. Wala nang puwang ang mga sining mong walang kwenta sa bagong buhay na bubuin ko. Ang mga salitang iyon ni Ricardo ay tila isang malupit na hatol na yumanig sa bawat sulok ng silid-sining ni Elena. Nakatayo ang lalaki sa pintuan, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib, habang tinitingnan ang mga painting na pinagbuhusan ni Elena ng kanyang puso at kaluluwa sa loob ng maraming taon. Para kay Ricardo, ang mga canvas na yon ay mga dumi lamang sa pader, ngunit para kay Elena, iyon ang mga huling bakas ng kanyang pagkatao na hindi pa ninanakaw ng pamilyang ito. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang tuyong pintura sa isa niyang obra. Ang bawat hagod ng brush doon ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing umiiyak siya sa lungkot at ang sining ang tanging yumayakap sa kanya. Ang kanyang internal crumbling ay hindi naging maingay. Ito ay ang marahang pagdurog sa kanyang mga alaala upang bigyang daan ang isang malamig at kalkuladong bukas. Ganun ba, Ricardo? Kung yan ang gusto mo, susunod ako. Mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay parang isang marupok na sinulid na handa ng maputol. Humarap siya kay Ricardo, dala ang mga dokumentong inihanda niya kasama si Mr. Javier. Tungkol naman sa insurance na gusto mong pirmahan ko, heto na. Pinag-isipan ko ang sinabi mo at tama ka. Kailangan nating protektahan ang future natin. Inilatag ni Elena ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng studio, ang mga titik sa papel ay tila mga aninong nagsasayaw. Hindi alam ni Ricardo na ang bawat pahina ay maingat na ipinalit ni Elena. Hindi ito insurance, kundi ang legal na paglilipat ng lahat ng kanyang shares at ari-arian patungo sa isang trust fund na hindi na kayang galawin ng lalaki. Sakto namang tumunog ang telepono ni Ricardo. Isang mensahe mula kay Celine. Dahil sa pagmamadali at sobrang kumpiyansa na kontrolado niya ang kanyang asawa, hindi na binasa ni Ricardo ang bang nilalaman ng dokumento. Kinuha niya ang ballpen at mabilis na idinikit ang tinta sa papel. Ang tunog ng paggasgas ng pen sa magaspang na papel ay tila ang huling hininga ng kanilang pagsasama. Good. Alam mo naman na para sa atin din ito? Sabi ni Ricardo nang hindi tumitingin sa kanya, bago mabilis na lumabas ng silid upang tawagan ang kanyang inhantin. Nang maiwan si Elena sa katahimikan, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Hawak niya ang mga papel na may pirma ni Ricardo. Ang susi ng kanyang kalayaan ay nangyari nang lumapit siya sa kanyang lumang easel, ang gamit na ibinigay pa ng kanyang yumaong ama. Hinaplos niya ang kahoy nito. Ang amoy ng turpentine at langis ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Ito ang huling pagkakataon na makikita niya ang studio na ito. Isang oras matapos umalis ni Ricardo
para makipagkita kay Celine sa isang marangyang club. Dumating ang mga tauhan ni Mr. Javier. Maingat nilang binuhat ang mga mamahaling painting ni Elena. Ang bawat obra na inalis sa pader ay nagiiwan ng isang maputlang bakas, tila mga sugat na hindi na mabubura. Ibinenta ni Elena ang lahat ng kanyang koleksyon, ang kanyang nakaraan, upang ponduhan ang kanyang bagong simula sa Paris. Ang bahay na dati ay puno ng kanyang mga gawa ay dahan-dahang nagiging hungkag, tila isang kaluluwang unti-unting kumakalas sa katawan. Habang nagmamaneho si Ricardo patungo sa club, biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang tawag mula sa main office ng kanilang bangko. Dahil sa ingay ng music sa loob ng kanyang sasakyan at sa pananabik na makita si Celine, inis niyang pinindot ang decline. Istorbo! Siguro ay mga agents na naman ito na nag-aalok ng utang. Bulong ni Ricardo sa sarili, sabay apak ng mas mabilis sa gasolinador. Hindi niya alam na ang tawag na yon ay ang huling babala mula sa bank manager tungkol sa isang malaking paglilipat ng ownership sa lahat ng kanyang joint accounts. Sa bawat metrong inilalayo niya sa kanilang mansyon, mas lalong lumalapit si Elena sa kanyang ganap na paglaya. Nakatayo si Elena sa gitna ng madilim na sala. Hawak ang isang maliit na maleta. Tumingin siya sa itaas, sa kwartong 15 taon niyang tinuring na tahanan. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng galit, kundi isang nakakatakot na kapayapaan. Biglang may narinig siyang kalansing ng susi sa pinto. Hindi pa dapat bumabalik si Ricardo. Ang puso ni Elena ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Sino ang papasok sa bahay sa ganitong oras kung kailan ang lahat ng kanyang gamit ay wala na sa kanilang mga pwesto? Kahit lagyan mo pa ng ginto ang pagkaing yan, Elena, lasang abo pa rin yan dahil luto ng isang baog na gaya mo. Mabuti pa at mag-impake ka na dahil hindi na magtatagal ang pananatili mo sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Aurora ay pumutol sa katahimikan ng hapagkainan, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa ibabaw ng mga pagkaing inihanda ni Elena. Nakaupo ang matanda ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang tinitingnan ang kare-kare na usok-usok pa. Sa kabilang dako, si Ricardo ay abala sa kanyang telepono. Hindi man lang nagabalang tumingin sa kanyang asawa na maghapong nagpakapagod sa kusina. Si Elena ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay maingat na nakahawak sa gilid ng kanyang apron. Ang bawat pang-iinsulto ng kanyang biyenan ay parang isang gasgas sa isang lumang plaka. Paulit-ulit, nakakarindi. Ngunit wala na itong talim sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso ay tila naging isang matigas na bato sa ilalim ng dagat. Hindi na tinatabla ng kahit anong agos. Kain na po kayo, Mama. Ricardo, paborito mo ito. Mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tila isang hanging dumadaan lamang sa pagitan ng mga pader. Ibinaba ni Ricardo ang kanyang telepono at tumingin kay Elena nang may malamig na ekspresyon. Salamat sa pagkain, Elena. Pero may kailangan tayong pag-usapan. Celine is pregnant. Magkakaroon na ako ng tagapagmana, isang bagay na hindi mo naibigay sa akin sa loob ng 15 taon. Ayaw kong lumaki ang anak ko na walang legal na ama. Heto ang annulment papers. Pirmahan mo na ito nang maayos kung gusto mong umalis dito na may kahit kaunting dignidad. Inilapag ni Ricardo ang puting papel sa tabi ng kanyang plato. Ang bawat salitang binitiwan niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang balitang buntis si Celine ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Elena. Ngunit sa halip na tumulo ang luha, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ang kasinungalingang ito ni Ricardo dahil alam ni Elena mula sa medical records na nakita niya sa computer na si Ricardo ang may problema sa pag-aanak. Ang huling patunay ng kawalang hiyaan ng lalaking ito. Naramdaman ni Elena ang paninigas ng kanyang lalamunan, ngunit pinilit niyang lumunok. Ang bawat tibok ng kanyang puso
ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa pintuan ng kalayaan. Ang kanyang internal crumbling ay natapos na. Ngayon, ang tanging natitira na lamang ay ang abo ng kanyang nakaraan. Ganoon ba? Congratulations, Ricardo. Tugon ni Elena habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang asawa. Kinuha niya ang sandok at marahang sinalina ng mainit na soup ang mangkok ni Ricardo. Ang tunog ng likidong dumadaloy mula sa sandok patungo sa porselana ay ang tanging ingay sa loob ng silid. Ay nangyari nang, sa gitna ng pagbubuhos ng soup, dahan-dahang hinubad ni Elena ang kanyang gintong wedding ring sa ilalim ng mesa. Sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, hinayaan niyang mahulog ang singsing sa loob ng mangkok ni Ricardo. Ang singsing ay lumubog sa malapot na soup, tila isang alaala na tuluyan ng ibinaon sa limot. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan, Elena? Pirmahan mo na yan. Bulyaw ni Ricardo, ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Pagkatapos mong kumain, Ricardo, gusto kong malasahan mo ang huling luto ko para sa'yo, sabi ni Elena nang may isang mapait at misteryosong ngiti. Kinuha ni Ricardo ang kanyang kutsara at nagsimulang kumain ng padabog. Ang bawat pagtama ng metal sa mangkok ay tila isang babala sa paparating na bagyo. Si Doña Aurora naman ay patuloy sa kanyang pagmamasid, tila naghihintay ng anumang pagkakataon upang muling mangapi. Ngunit nang itaas ni Ricardo ang kanyang kutsara para sa ikatlong subo, may isang matigas na bagay ang sumama sa kanyang pagkain. Ang tunog ng pagkiskis ng metal sa kanyang napanganyang ngipin ay narinig sa buong hapag. Iniluwan niya ang bagay na yon sa kanyang palad. At doon, sa gitna ng kanyang maruming kamay, ay ang gintong singsing na simbolo ng kanilang sumpaan. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kalituhan. Ano ang kahulugan nito, Elena? Pinaglalaruan mo ba ako? Tumayo ng tuwid si Elena. Ang kanyang anino sa pader ay tila lumaki. Nagiging isang figura ng isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Tila ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Ang sing-sing na yan ay kasing dumi na ng pag-ibig mo, Ricardo. Busog na ako sa lahat ng kasinungalingan nyo. Malamig na pahayag ni Elena. Hahablutin sana ni Ricardo ang braso ni Elena nang biglang tumunog ang doorbell ng mansyon. Hindi lang isa, kundi sunod-sunod na katok ang yumanig sa kanilang pinto. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng kanilang tore. Sino ang darating sa gitna ng ganitong kaguluhan? At bakit ang mukha ni Elena ay nananatiling kalmado? Tila alam na niya ang bawat susunod na mangyayari. Ang bawat malakas na hampas sa pinto ng mansyon ay tila mga huling tibok ng isang orasan bago ang pagsabog. Galit na tumayo si Ricardo. Dala pa rin ang singsing na galing sa loob ng mangkok ng soup, habang si Doña Aurora ay hindi magkamayaw sa pag-aayos ng kanyang sarili. Tila natatakot na makita ang kanilang gulo ng kung sino mang nasa labas. Nang buksan ni Ricardo ang pinto, hindi ang kanyang mga kaibigan o kasosyo ang bumungad sa kanya. Sa halip, 3 lalaking nakasuit ang pumasok sa loob. Hawak ang mga dokumentong may selyo ng korte. Sa likuran nila, dahan-dahang pumasok si Mr. Javier, ang lalaking itinuring ni Ricardo na kanyang pinakamalaking kaaway. Mr. Javier, anong ginagawa mo rito sa bahay ko sa ganitong oras? At bakit may kasama kang mga abogado? Ang tanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkalito. Huminga ng malalim si Mr. Javier at tumingin sa paligid ng mansyon nang may mapait na ngiti. Bahay mo, Ricardo? Sigurado ka ba? Mukhang hindi mo binasa ang mga dokumentong pinirmahan mo kanina sa studio ng asawa mo. Mabilis na kinuha ng abogado ang isang folder at iniharap ito kay Ricardo. Ang bawat pahina na binubuklat ng abogado ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng lalaki. Ang mga titulong akala niya ay nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ang mga co-fund na akala niya ay kontrolado niya, lahat ay nailipat na sa isang trust fund
sa ilalim ng pangalan ni Elena na agad namang binili ni Mr. Javier sa isang legal na transaksyon. Hindi maaari. Insurance papers yun. Pinirmahan ni Elena yun para sa akin. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na hawak niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Tila nawawalan ng lakas na hawakan ang sarili niyang mundo na gumuhuna. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang tunog ng takong ng sapatos sa marmol na sahig ay kumuha ng atensyon ng lahat. Ang bawat hakbang ay may ritmo ng kapangyarihan at katiyakan. Mula sa madilim na pasilyo, lumabas si Elena. Wala na ang kanyang apron, wala na ang kanyang magulong buhok, at wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang itim na silk dress na tila baluti ng isang reyna. Ang kanyang mukha ay seryoso, malamig, at punong-puno ng dignidad. Ay nangyari nang tumayo siya sa tabi ni Mr. Javier. Tumingin siya kay Ricardo, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay tila ang huling paghuhukom. Ricardo, ang tanging bagay na totoo sa pagsasama natin ay ang aking katapatan. At ang tanging bagay na totoo sa iyo ay ang iyong kataksilan. Malamig na pahayag ni Elena. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag gaya ng isang pader na hindi na kayang tibagin. Ang mga papel na pinirmahan mo ay ang pagbawi ko sa lahat ng ninakaw niyo sa akin. You are no longer the owner of this company. And more importantly, you are no longer my husband. Inilapag ni Elena ang annulment papers na pinirmahan na niya sa harap ni Ricardo. Ang baptit sa panga ni Ricardo ay gumalaw sa matinding galit, ngunit wala siyang magawa. Ang bawat rehas na ginamit niya para ipakulong si Elena ay siya na palang nakapaligid sa kanya ngayon. Elena, anak, huwag mo namang gawin ito sa amin. Saan kami pupunta? Pagsusumamo ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng huwad na luha habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Elena. Ngunit marahang iniwas ni Elena ang kanyang kamay. Mama, ang bawat salitang binitiwan niyo tungkol sa pagiging baog ko at walang kwenta, doon niyo hanapin ang sagot. Hindi ako ang baog. Si Ricardo ang may problema sa medical records, pero mas pinili niyang sirain ang pagkatao ko kaysa tanggapin ang sarili niyang kakulangan. At tungkol naman sa inyong pupuntahan, tumingin si Elena sa kanyang relo. The sheriff is outside. You have 10 minutes to pack your things. Anything left in this house after 10 minutes will be considered trash and will be thrown out accordingly. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang malakas na dagundong sa pandinig ni Ricardo. Ang bawat pader na itinuring niyang kuta ay tila unti-unting lumiliit, sumasakal sa kanyang bawat hininga. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang kataksilan, kasama si Celine, ay nauwi sa wala sa harap ng isang babaeng minsan niyang minaliit. Nang dahan-dahang tumalikod si Elena upang umakyat sa itaas, isang huling katanungan ang pumasok sa isipan ni Ricardo. Paano nagawa ng isang mahinang babae ang lahat ng ito nang hindi niya namamalayan? Sino ba talaga ang Elena na nasa harap niya ngayon? Ngunit bago pa man niya mabigkas ang kahit anong salita, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang video mula sa isang hindi kilalang numero. Ang preview ng video ay nagpapakita kay Celine na nasa bisig ng ibang lalaki, tumatawa habang hawak ang isang tumpok ng pera. 10 minuto, Ricardo. Ang malamig na tinig ni Elena, ang huling narinig niya, bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin sa gitna ng sarili niyang pagkawasak. Hindi kita kailangan, Ricardo. Wala ka nang silbi sa akin dahil ikaw na ang pinakamahirap na taong kilala ko ngayon. Akala mo ba ay totoo ang anak na sinasabi ko? Isang malaking palabas lang yon para mapirmahan mo ang lahat ng gusto ko. Ang boses ni Celine ay pumailan lang sa labas ng mansyon, matinis at puno ng lason. Tila isang hawi ng hangin na nagdadala ng katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Sa gitna ng madilim na kalsada, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste,
Nakatayo si Ricardo habang hawak ang isang maleta na halos hindi maisara. Ang kanyang muka ay puno ng putik at pait, tila isang anino ng lalaking dating makapangyarihan at mayabang. Naramdaman ni Ricardo ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang matalim na kuko na bumabaon sa kanyang lalamunan, sumasakal sa huling hininga ng kanyang dignidad. Ang babaeng akala niya ay kanyang magiging bagong simula, ay siya palang huling pako sa kanyang kabaong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa matinding pagsisisi na ngayon ay unti-unti nang lumalamon sa kanyang pagkatao. Celine, paano mo nagawa ito, Only? Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Ipinagpalit ko ang asawa ko para sa'yo. Ang paos na sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay basag, tila isang basong porselana na nahulog at nadurog sa semento. Tumawa si Celine, isang tawang nakakapanindig balahibo na walang bakas ng awa. Ibinigay mo ang lahat dahil tanga ka, Ricardo. At tungkol kay Elena, maswerte siya dahil nakalaya na siya sa isang gaya mo. Ngayon, umalis ka na sa harap ko bago ko patawagin ang mga guards ng condominium na ito. Sa kabilang banda, mula sa mataas na balkonahe ng mansyon, nakatayo si Elena. Pinapanood niya ang bawat segundo ng pagtatalo ng dalawa sa ibaba. Ang hangin ng gabi ay marahang humahaplos sa kanyang mukha, nagdadala ng amoy ng ulan at kalayaan. Ang kanyang internal crumbling ay ganap nang natapos. Ang tanging natitira na lamang ay ang malinis na espasyo sa kanyang puso na handa na para sa mga bagong kulay. Ay nangyari nang dahan-dahan niyang kinuha ang huling baso ng alak sa kanyang kamay. Itinaas niya ito ng bahagya, tila nag-aalay ng isang toast para sa kawalan. Ang bawat patak ng alak na dumadaloy sa kanyang lalamunan ay tila isang paglilinis sa bawat pait na ipinatikim sa kanya ni Ricardo. Ang kanyang muka ay maliwanag, kalmado, at punong-puno ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng 15 taon. Ang bawat kataksilan ay may katapat na halaga, Ricardo. Bulong ni Elena sa hangin. At ngayon, binabayaran mo na ang utang mo sa tadhana. Nakita ni Elena kung paano itinulak ni Celine si Doña Aurora nang subukan ng matanda na makiusap. Ang matandang biyenan na dati ay napakataas ng tingin sa sarili, ay nakasalampak na ngayon sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa. Ang boykan na ito ay tila isang trahedyang dula kung saan ang mga kontrabida ay nagsimula nang ubusin ang isa't isa. Walang galit na naramdaman si Elena, kundi isang malalim na pagkaunawa sa batas ng pagbabayad. Habang pinapanood ni Elena ang unti-unting paglayo ng sasakyan ni Celine, iniwan ang mag-ina sa gitna ng kalsada na walang matuluyan. Naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ang bigat na 15 taon niyang dinala ay tila biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding pananabik para sa bukas. Pumasok si Elena sa loob ng bahay at hinarap ang kanyang mga maleta. Ang bawat gamit na inimpake niya ay tila mga piraso ng kanyang sarili na muli niyang binubuo. Ang studio niya ay wala na. Ang mga painting niya ay naibenta na. Ngunit ang kakayahan niyang lumikha ay mas buhay kaysa dati. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, napansin niya ang isang maliit na sobrang naiwan sa ibabaw ng piano. Wala itong pangalan. Tanging isang selyo lamang mula sa Paris. Nang buksan niya ito, isang tiket sa eroplano at isang imbitasyon para sa isang art residency ang bumulaga sa kanya. Ang bagong yugto ng iyong buhay ay naghihintay na. Ang nakasulat sa isang maliit na card. Napangiti si Elena, isang tunay at matamis na ngiti na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hakbang niya patungo sa pinto ay tila isang pag-akyat sa isang bundok kung saan ang tuktok ay ang kanyang sariling kaligayahan. Sino ang nagpadala ng imbitasyong yon? At sa kanyang pagdating sa ibang bansa, magagawa nga ba niyang tuluyang ibaon ang anino ni Ricardo?
O may mga bahagi ng nakaraan na susunod pa rin sa kanya sa kabila ng dagat? Ang gabi ay tila nagbubukas ng isang bagong daan at si Elena ay handa ng maglakad ng mag-isa ng may taas noo at buong tapang. Huwag kang lilingon, Elena. Ang mga taong laging tumitingin sa likod ay hindi kailanman makakarating sa kanilang paroroonan. Humayo ka, iha, at hanapin mo ang kulay na kinuha nila sa iyong buhay. Ang mga huling salitang yon ni Lola Igna sa paliparan ay tila isang baon na mas mahalaga pa sa anumang hiyas na dala ni Elena. Sa gitna ng ingay ng mga taong nagmamadali at ang amoy ng jet fuel sa paligid, ang mahigpit na yakap ng matanda ang nagsilbing huling tulay ni Elena sa bansang minsan niyang tinuring na tahanan, ngunit nagbigay sa kanya ng pinakamalalim na sugat. Ang bawat patak ng luha ni Lola Igna ay tila isang basbas, isang pagpapalaya sa kanya mula sa mga tanikala ng nakaraan. Habang ang eroplano ay dahan-dahang umaangat mula sa lupa, tiningnan ni Elena ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit hanggang sa maging mga tuldok na lamang ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na sa wakas ay nakalabas sa isang gintong hawla. Walang ingay na pagsabog ng emosyon, kundi isang tahimik at malalim na paghinga, ang unang tunay na paghinga na ginawa niya sa loob ng 15 taon. Pagkalipas ng mahabang oras ng paglalakbay, ang malamig na hangin ng Paris ang sumalubong sa kanya. Ang langit ay kulay abo, tila isang blankong canvas na naghihintay na malagyan ng kulay. Ang bawat hakbang ni Elena sa makinis na semento ng Charles de Gaulle Airport ay may kasamang kaba. Ngunit ang kabang iyon ay hindi na dahil sa takot kay Ricardo, kundi dahil sa pananabik sa hindi alam. Ang kanyang bagong tirahan ay isang maliit na studio sa tuktok ng isang lumang gusali sa Montmartre. Ang hagdanan ay gawa sa kahoy na gumagalaw ng bahagya sa bawat tapak. Tila bumubulong ng mga kwento ng mga artistang nauna sa kanya. Ang silid ay maliit, payak, at amoy lumang papel at alikabok. Ngunit para kay Elena, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo dahil ito ay kanya at tanging kanya lamang. Ay nangyari sa 3 araw ng kanyang pananatili. Habang naglalakad siya sa makitid na kalsada ng Montmartre, ang amoy ng bagong luto na croissant mula sa isang maliit na bakery ay humalo sa matapang na amoy ng turpentine at langis mula sa mga art stall sa paligid. Ang tunog ng mga usapan sa wikang hindi niya lubos na nauunawaan ay tila isang himig na nagpapakalma sa kanyang kaluluwa. Huminto siya sa harap ng isang tindahan ng mga kagamitan sa sining at hinaplos ang mga bagong brush na nakadisplay. Doon, sa gitna ng banyagang lupain, naramdaman niya ang isang kuryente ng inspirasyon na matagal nang nawala. Bumalik siya sa kanyang studio at kinuha ang kanyang unang canvas sa Paris. Hindi niya iginuhit ang kanyang sakit. Hindi niya iginuhit ang kataksilan ni Ricardo. Sa halip, iginuhit niya ang liwanag na sumisilip sa kanyang bintana. Tuwing madaling araw, ang kulay ng pag-asa na unti-unting bumubura sa itim na anino ng kanyang kahapon. Ang bawat hagod ng kanyang brush ay tila isang himas sa kanyang sariling mga sugat, isang proseso ng paghilom na mas mabisa kaysa sa anumang gamot. Isang hapon, habang pinapatuyo niya ang kanyang painting sa labas ng kanyang bintana na nakaharap sa kalsada, isang matandang lalaki na may suot na beret at makapal na salamin ang huminto sa tapat ng kanyang gusali. Siya si Monsieur Durand, isa sa mga pinakakinatatakutang art critic sa Paris na kilala sa kanyang pagiging mapili at matalas na panlasa. Tinitigan ng matanda ang painting ni Elena sa loob ng mahabang sandali. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang sinusuri ang bawat detalye ng liwanag at anino na ginawa ng isang hindi kilalang Filipina. Ang katahimikan sa kalsada ay tila naging nakabibingi para kay Elena na nakamasid mula sa itaas. Ang kanyang puso ay kumakaba sa kaba at takot na baka muling husgahan ang kanyang gawa.
Dahan-dahang tumingala si Monsieur Duran at nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nangiti sa kanyang mukha, kundi isang seryosong ekspresyon na tila may malalim na iniisip. C'est magnifique, ang mahinang bulong ng matanda na sapat na upang marinig ni Elena sa gitna ng katahimikan ng hapon. Ang bawat salitang yon ay tila isang selyo ng pagkilala na hindi kailanman ibinigay sa kanya sa kanyang sariling bansa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Elena, ang matanda ay tumalikod na at nagpatuloy sa paglalakad. Iniwan ang isang maliit na card sa ibaba ng kanyang bintana. Ano ang ibig sabihin ng pagkilalang ito mula sa isang estranghero? At handa na ba talaga si Elena na ilantad ang kanyang kaluluwa sa buong mundo kung ang bawat kulay niya ay nagmula sa isang madilim na nakaraan na pilit niyang tinatakasan? Ang gabi sa Paris ay nagsimulang bumalot sa lungsod at sa gitna ng kislap ng Eiffel Tower sa malayo, naramdaman ni Elena na ang kanyang kwento ay hindi pa natatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang paraang hindi niya kailanman naguni-guni. Akala ko noon, ang buhay ko ay isang mantsa lamang ng itim na tinta sa isang maruming tela. Walang halaga, madaling itapon, at masakit tingnan. Pero dito, sa gitna ng malamig na hangin ng Paris, natutunan kong ang bawat mantsa ay may kwento, at ang bawat kwento ay may sining. Ang bulong na yon ni Elena sa kanyang sarili ay tila isang panata, habang nakatayo siya sa gitna ng isang marangyang art gallery sa Place des Vosges. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling alak, amoy ng mga bagong pinturang canvas, at ang mahinang bulungan ng mga kritiko na dati ay sa panaginip lamang niya naririnig. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay hindi na mabigat sa takot, kundi magaan sa pag-asa. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na tila sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Isang malinis na pahina na handa ng sulatan. Ang kanyang obra maestra, ang pagkakanulo, ay nakasabit sa gitna ng gallery. Ito ay isang dambuhalang painting na nagpapakita ng isang babaeng dahan-dahang nagiging ginto habang ang mga kamay na pilit siyang hinihila pababa ay nagiging abo. Maraming tao ang nakatayo sa harap nito. Ang ilan ay lumuluha. Ang ilan naman ay tahimik na nakatitig, tila nararamdaman ng bawat hagod ng sakit at tagumpay na inilaan ni Elena sa bawat stroke ng kanyang brush. Ay nangyari nang lapitan siya ni Monsieur Duran, ang kritikong unang nakapansin sa kanya. Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng respeto. Elena, hindi mo lang iginuhit ang iyong sakit. Iginuhit mo ang iyong muling pagkabuhay. You are no longer just an artist. You are a beacon of strength for every woman who has ever felt invisible. Sa gitna ng kanyang tagumpay, dahan-dahang lumabas si Elena sa balkonahe upang makahinga. Kinuha niya ang kanyang telepono at binasa ang huling sulat na ipinadala ni Lola Igna mula sa Pilipinas. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang malamig na paalala ng mundong iniwan niya. Sinasabi sa sulat na si Ricardo ay nakatira na ngayon sa isang barong-barong sa gilid ng riles sa Tondo. Ang lalaking dati ay hindi makalakad nang walang mamahaling sapatos ay nagtitiis na ngayon sa init at amoy ng basura. Nagtatrabaho bilang kargador sa pantalan para lamang may makain. Si Doña Aurora naman ay madalas makitang naglalako ng mga kakanin sa kanto. Ang kanyang marangyang alahas ay napalitan na ng mga galos at pagod sa muka. Ang boykan na ito ay tila isang mapait na paalala na ang gulong ng buhay ay sadyang umiikot at ang mga taong nasa itaas noon ay maaari ring humalik sa lupa. Naramdaman ni Elena ang isang mabilis na tibok sa kanyang puso. Hindi dahil sa tuwa sa paghihirap nila, kundi dahil sa matinding kalayaan. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanya ay napalitan na ng isang malalim na awa at pagkatapos ay ng isang ganap na kawalan ng pakialam. Ang kanyang pagkatao ay hindi na nakatali sa anino ni Ricardo. Bumalik siya sa loob ng gallery nang tawagin siya ng kanyang assistant. Madam Elena,
May bumili na sa huling painting mo, ang pagsibol. Ang pinakamahal mong obra sa koleksyong ito. Sino ang nakabili? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka dahil ang painting na yon ay hindi pa dapat ibinebenta hanggang sa susunod na linggo. Inabot sa kanya ng assistant ang isang maliit na card na iniwan ng mamimili. Ang card ay gawa sa mamahaling papel, ngunit may bakas ng panginginig sa pagkakasulat ng isang salita sa wikang Tagalog. Patawad. Napatitig si Elena sa salitang yon. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang bawat titik ay tila pamilyar. Tila isang tinig mula sa nakaraan na pilit humihingi ng daan sa kanyang kasalukuyan. Sino ang taong ito na naglakbay pa hanggang Paris para lamang bilhin ang kanyang sining at iwan ang salitang iyon? Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Tila isang aninong akala niya ay nabaon na niya sa limot. Habang tinitingnan niya ang mga tao sa gallery, tila may isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya mula sa labas ng malaking salamin na bintana. Si Ricardo ba iyon? Imposible. Ngunit bakit ang salitang patawad ay tila may dalang bigat na hindi niya kayang ipaliwanag? Ang bawat kislap ng mga ilaw sa gallery ay tila naging malabo. At ang tagumpay ni Elena ay biglang nabalutan ng isang bagong misteryo na tila susubok muli sa kanyang katatagan. Tubig. Pahingi ng tubig. Ang boses ni Ricardo ay tila isang tuyot na kalansing ng mga dahon sa gitna ng init ng katanghalian sa tondo. Ang lalaking dati ay umiinom lamang ng pinakamahal na alak sa mga kristal na baso ay nakasalampak ngayon sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay puno ng libag at sugat mula sa maghapong pagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas sa pantalan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng basura at napanis na pagkain na nagmumula sa estero sa kanyang likuran. Walang lumapit, walang tumingin. Sa mundong ito na kanyang kinabagsakan, ang bawat tao ay abala sa sarili nilang gutom. Ang kanyang internal crumbling ay hindi na lamang tungkol sa emosyon. Ito ay ang unti-unting pagkabulok ng kanyang katawan at dangal. Ang kanyang dating makinis na balat ay nasunog na ng araw at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang ay wala nang natitirang kislap, kundi ang anino ng matinding gutom. Sa isang maliit at madilim na silid na kanyang inuupahan, na mas maliit pa sa walk-in closet ni Elena noon, tanging isang lumang bentilador na halos hindi na umiikot ang kasama niya. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng katiting na liwanag ay ang isang punit-punit na pahina ng magazine na nakuha niya sa basurahan ng isang mayamang subdivision na malapit sa pantalan. Sa pahinang yon, nakita niya si Elena. Ang kanyang asawa, ang babaeng tinawag niyang useful fool, ay nakatayo sa harap ng Eiffel Tower. Suot ang isang damit na kasing kislap ng mga bituin. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan, ang kanyang nangiti ay tunay at hindi napilit. Sa ilalim ng larawan ay ang pamagat, "The Filipina artist who conquered the heart of Paris." Naramdaman ni Ricardo ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Mas matindi pa sa hapdi ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat tagumpay ni Elena ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ipinapaalala sa kanya ang bawat pagkakataon na sinayang niya, ang bawat sakripisyo na binaliwala niya, at ang bawat kataksilan na kanyang ginawa. Nang kanyang paghihirap ay nangyari nang dahan-dahan niyang haplusin ang larawan ni Elena. Ang kanyang maruming daliri ay nag-iwan ng mantsa sa mukha ng babaeng dati ay pag-aari niya. "Patawad, Elena. Patawad." Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel, humahalo sa dumi ng kanyang mukha. Ngunit alam niya na ang salitang iyon ay wala ng halaga. Ang patawad ay para sa mga taong mayroon pang pagkakataon at para sa kanya, ang pinto ng pagkakataon ay matagal nang isinara ng sarili niyang mga kamay. Samantala, sa kabilang dako ng mundo, sa loob ng kanyang maliit, ngunit eleganteng apartment sa Paris,
Tinitingnan ni Elena ang card na may sulat na patawad. Marahan niya itong inilagay sa loob ng isang kahon na puno ng mga lumang alaala. Hindi na siya nanginginig, hindi na siya umiiyak. Ang kanyang puso ay tila isang malinis na ilog na patuloy na dumadaloy, hindi na naaapektuhan ng mga batong itinapon sa kanyang nakaraan. Inayos ni Elena ang kanyang mga gamit sa pagpinta. Bukas ay ang huling araw ng kanyang eksibisyon at matapos iyon, susunduin na niya si Lola Igna para tuluyan ng manirahan sa France. Ang bawat kulay na kanyang gagamitin ay hindi na hango sa dilim, kundi sa liwanag ng kanyang bagong buhay. Ang nakaraan ay isang guro, hindi isang bilangguan, sabi ni Elena sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Paris. Ang Eiffel Tower ay nagsimulang magningning, tila isang malaking sulo na nagbibigay ng liwanag sa kanyang daan. Ngunit habang siya ay naghahanda para sa kanyang pagtulog, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang ospital sa Pilipinas. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. "Ma'am, kayo po ba ang asawa ni Mr. Ricardo? Nakita po namin ang pangalan nyo sa isang lumang emergency contact sa kanyang lumang ID. Wala na po siyang ibang matakbuhan at kritikal po ang kanyang kondisyon dahil sa matinding malnutrisyon at sakit sa baga." Napatigil si Elena. Ang katahimikan sa loob ng kanyang apartment sa Paris ay biglang nabalutan ng isang mabigat na desisyon. Babalik ba siya upang tulungan ng taong sumira sa kanya o hahayaan na lamang niya itong lamunin ng sarili nitong karma? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tanong na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng gabi. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Minsan, ang pinakamataas na uri ng patawad ay ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa taong sumira sa iyo kahit na ang taong yon ay nag-aagaw buhay na. Ang mga salitang ito ay tila isang mantra na inuulit-ulit ni Elena sa kanyang isipan habang nakatitig siya sa huling painting na kanyang tatapusin sa Paris. Ang sikat ng araw ay marang pumapasok sa kanyang bintana, nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang mga kamay na dati ay puno ng mantsa ng pait, ngunit ngayon ay puno na ng kulay ng tagumpay. Ang tawag mula sa ospital sa Pilipinas ay nananatiling isang mabigat na alaala, ngunit ang desisyon ni Elena ay kasing tatag ng mga bundok. Hindi siya bumalik, hindi siya sumakay sa eroplano upang muling makita ang lalaking pumatay sa kanyang kaluluwa sa loob ng 15 taon. Sa halip, nagpadala siya ng sapat na pera para sa lahat ng gastusin sa ospital at sa magiging libing ni Ricardo. Iyon ang kanyang huling utang na loob sa nakaraan. Isang tulong na nagmumula sa awa, hindi sa pag-ibig. Sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng isang masikip at maingay na charity ward sa Maynila, idinilat ni Ricardo ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Narinig niya mula sa nurse na ang lahat ng kanyang bayarin ay nabayaran na ng isang hindi nagpakilalang tao mula sa ibang bansa. Alam niya kung sino iyon. Ang kanyang lalamunan ay tila puno ng tuyong abo habang sinusubukan niyang bigkasin ang pangalan ni Elena, ngunit walang tunog na lumabas. Ang tanging nakita niya bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin ay ang screen ng telebisyon sa tapat ng kanyang kama, kung saan ipinapakita ang balita tungkol sa matagumpay na eksibisyon ni Elena sa Paris. Ang mga huling sandali ni Ricardo ay nababalot ng mabigat na damdamin at pagsisisi, isang tahimik at malungkot na pagtatapos para sa isang lalaking minsang naniwala na ang kapangyarihan at panlilinlang ang magdadala sa kanya ng kaligayahan. Si Doña Aurora naman ay nakaupo sa gilid, tahimik na lumuluha. Wala na siyang magawa kundi pagmasdan ng lahat, habang ang dating kumpiyansa at yabang ay napalitan ng pagod at bigat ng mga pangyayari. Ni Elena ay nangyari sa Charles de Gaulle Airport, makalipas ang ilang araw. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga tao,
nakita niya ang isang pamilyar na figura na dahan-dahang lumalabas mula sa arrival gate. Si Lola Igna. Ang matandang babae ay nakasuot ng makapal na jacket. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at tuwa habang tinitingnan ang kagandahan ng Paris sa unang pagkakataon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumakbo si Elena at niyakap ang matanda ng napakahigpit. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang balikat ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na katuwaan. Ang boycan na ito ay tila isang perpektong sining ng muling pagsasama. Ang nakaraan na nag-alaga sa kanya at ang kasalukuyan na nagpalaya sa kanya ay sa wakas ay nagkasama na. Nandito na tayo, Nay Igna. Wala na tayong kailangang takutan. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Salamat sa Diyos, Elena. Nakita ko na rin ang liwanag sa iyong mga mata. Sagot ng matanda habang hinahaplos ang buhok ng kanyang alaga. Sa huling gabi ng kanyang eksibisyon, tumayo si Elena sa harap ng lahat ng kanyang mga panauhin. Hawak niya ang isang baso ng champagne. Ang kanyang mukha ay maningning sa ilalim ng mga chandelier. Ang kanyang internal crumbling ay naging isang matibay na pundasyon at ang bawat sugat niya ay naging isang obra maestra. Ang buhay ay parang isang canvas, pahayag ni Elena sa harap ng karamihan. Minsan, ang mga pinakamadilim na kulay ang nagbibigay ng tunay na lalim sa ating kwento. Pero nasa sa atin kung hahayaan nating manatiling madilim ang larawan o gagamit tayo ng liwanag upang gumuhit ng isang bagong simula. Habang pinapanood niya ang Eiffel Tower na kumukititap sa malayo, naramdaman ni Elena ang isang ganap na kapayapaan. Ang anino ni Ricardo, ang laso ni Celine, at ang lupit ni Doña Aurora ay wala na. Sila ay naging mga bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Ang sining ni Elena ay hindi na tungkol sa pagkakanulo. Ang kanyang sining ngayon ay tungkol sa pag-asa, sa pag-ibig sa sarili, at sa walang hanggang kakayahan ng isang babae na bumangon at maging mas rutilante kaysa sa anumang ginto. Sa gitna ng kagandahan ng Paris, si Elena ay hindi na ang asawa ng isang traidor. Siya ay si Elena, ang pintor, ang survivor, ang babaeng malaya. Ang tagumpay ng liwanag ay ganap na, at ang bawat bukas ay isang bagong kulay na handa na niyang ipinta. Ang hangin sa Paris tuwing dapit hapon ay may dalang kakaibang lamig na tila yumayakap sa kaluluwa. Ngunit para kay Elena, ito ang pinakamainit na pakiramdam sa mundo. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang sariling garden sa likod ng kanyang bagong bahay habang pinagmamasdan si Lola Igna na masayang nagdidilig ng mga rosas. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa mga talulot ng bulaklak ay tila mga hiyas na nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng musika ng kapayapaan. Napatingin si Elena sa kanyang mga kamay. Wala na roon ang mga peklat ng pagod mula sa paglilingkod sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang tanging naroon ay ang mga bahid ng makukulay na pintura, ang mga kulay ng kanyang tagumpay. Madalas siyang tanungin ng mga tao sa Paris kung napatawad na ba niya ang kanyang nakaraan. Sa bawat pagkakataon, ang kanyang sagot ay laging iisa. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagpayag na maapi noon at napatawad na niya ang tadhana sa pagbibigay sa kanya ng napakasakit na aral. Para kay Ricardo, ang kanyang patawad ay ang hindi na pag-iisip sa kanya, ang tunay na paglimot, ang pinakamataas na uri ng kapatawaran. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang yon ay hindi nanggaling sa yaman na nakuha niya o sa katanyagan ng kanyang mga painting. Nanggaling ito sa katotohanang kaya na niyang tumayo sa sariling mga paa nang hindi kailangan ng validation mula sa isang lalaki. Ang kanyang puso ay hindi na isang basag na porselana. Ito ay naging isang ginto na dumaan sa matinding apoy upang maging mas rukro at matatag. Ang bayhawk na iniwan ng kanyang kwento para sa bawat babaeng nakikinig ay simple lamang.
Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang asawa mo, kung gaano kakayaman, o kung gaano kakarami ang sakripisyo. Ang tunay na halaga mo ay nasa loob mo, sa kakayahan mong bumangon kapag ang mundo ay pilit kang ibinabaon. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit lagi itong dumarating sa tamang oras upang ituwid ang bawat maling gawa. Sa bawat haplos ng kanyang brush sa canvas, alam ni Elena na ang kanyang buhay ay isa ng obra maestra. Hindi na siya ang useful fool na minaliit ni Ricardo. Siya na ang maestra ng sarili niyang tadhana. Ang kanyang tagumpay ay ang pinakamatamis na paghihiganti, hindi dahil nasaktan niya ang iba, kundi dahil naging masaya siya sa kabila ng lahat ng sakit. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at ang mga ilaw ng Paris ay nagsisimulang magningning, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Isang bagong simula, isang bagong buhay, at isang bagong Elena ang handang humarap sa bukas ng may taas noo at buong tapang.